ang balita, out na si Soto, in na si Cayetano. Pero question mark yan, question mark. Ngayon, dahil kumakalat yung balita na yan, agad-agad binara ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, fake news yan. Hindi totoo yan. O, yan mga kabunyog. O, mamaya, hintayin nyo ako. Huwag kayong aalis. Ha? Ipapaliwanag ko, saan ba kasi galing ang ano na yan? Saan ba galing yan? Ha? Sinong nagkakalat niyan? O, mamaya, ipapaliwanag ko yan. Ko naman, ako, diniscuss ko na ito. Ang sabi ko, hindi dapat magkampante si Senate President Soto na dahil Senate President na siya, safe na siya dyan. Hindi. Na diniscuss ko po yan, ano? Diniscuss ko po yan. Sabi ko, SP Soto, ayaw ka naming mapalitan ka. Pero tandaan mo, 15 ang kasama mo. May 9 na minority. Medyo manipis yan. Manipis yan. Naghihintay lang yan ng pagkakataon. Parang vulture yan. Parang vulture. Oh, hinihintay lang na magkaroon ng pagkakataon. Yang siyam na yan, na minorya ng Senado. Kasi itong siyam na ito, hindi, kahit naman si Ping Lacson, sabi ni Ping Lacson, Soto, mag-ingat ka. Wag mong maliitin ang minority na yan. Yang minority na yan, yang minorya na yan, siyam yan. Siyam yan. At sa totoo lang, yang siyam na yan, hindi naman yan mga ordinaryong senador. Tingnan nyo yung mga ano na yan, mga, ano bang tawag natin, pagmumuka. Tama ba yung term yung, tama bang sabihin yung pagmumuka, mga kabunyog? Ito, yan yung ano, yan yung siyam. Yan yung siyam na minority. Pero yung siyam na minority na yan, tingnan nyo naman, nandyan si Cayetano, nandyan si, alam naman natin si Cayetano, oportunista yan, magulang yan, kabisado na yan ang mga laro. Si Chis Escudero, nandyan din. Si Jinggoy, mga ano na yan, mga plus, nandyan pa si Amy Marcos, plus sila Marcoleta. Kumbaga, hindi simple itong siyam na to. Hindi simple yung siyam na yan. Mag-iisip at mag-iisip yan na hayaan lang natin. Hintayin nating makakumit ng mistake si Soto. Aagawin natin yan. Aagawin, babalik tayo dyan. At ang isa pang problema kasi, doon sa 15 na kasama ni Soto, nandun yung magkapatid na Villar. Yung si Mark sa si Camille. Alam naman natin yung dalawa na yun. Duterte yun. Kaya lang naman yun sumama sa grupo nila Soto, dahil nga wala na. Majority na sila Soto, sumama na rin sila. Iniwan na nila si Chis Escudero. Ang isa pang dahilan, may mga negosyo ang mga Villar. Kailangan protektahan yun. Pag hindi sila sumama sa majority, doon sa grupo nila Soto, yung Senate Committee na hawak ni Mark Villar, Public Works, yung Senate Committee na hawak ni Camille Villar, Agriculture saka Natural Resources, papalitan sila doon. Papalitan sila. Magagalit sa kanila yung mother saka father nila. Bakit kayo hindi sumama sa majority? Kailangan natin yung committee na yan sa Senado kasi ang negosyo natin real estate. Ang negosyo natin mining. Yung mga hawak ninyong negosyo. Ang negosyo natin prime water. Natural resources ang negosyo natin. Bakit hindi kayo sumama sa majority? Kaya ibig sabihin, yung pagsama nila Camille Villar at Mark Villar sa majority, vested interest yun. Hindi naman talaga dahil para sa bayan yun. Hindi, para sa yaman yun. Para sa yaman nila yun. Kaya, delikado. Ibig kong sabihin, yung 15 ni Soto, medyo shaky yun. Yun ang term, shaky. Shaky. Kahit si Ping Lacson nagsabi niyan. Huwag mong maliitin ang minority. Sabi ni Ping Lacson. Kahit si Secretary Ronald Llamas, ang analysis niya, medyo mabigat. Kailangan laging nagmamatsyag si Tito Soto. Ngayon, biglang kumalat ang balita, napapalit na si Soto ni Cayetano at mayroon ng number. Saan ang galing yon? Ito yon mga kabunyog. Ang pinanggalingan yan, itong balita na to. Ayan Yan.
Ah, kagabi pa ito, kumakalat na ito. Actually, gusto ko sana itong i-discuss na kahapon, kaya lang, ayan o, yan mga kabunyog. Yan ang pinagmulan yan. One TV Philippines. Breaking, another Rigodon in the Senate. Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency. Reliable source tells One TV Philippines. Unang-una, hindi ko alam kung sino ba yung One TV Philippines na yan. Ha? Hindi ko alam kanino yan na pag-aari yung One TV Philippines. Pero yan yung yan yung nagkalat niyan, One TV Philippines. Ha? Mamaya may ipapakita ko sa inyo na may kumalat din na may kumalat din itong si Jimmy Bundok. Alam naman natin si Jimmy Bundok, tumakbong senador yan sa PDP, Duterte yan. Yung singer lawyer na si Jimmy Bundok, sabi rin siya sa sa abogado.com, isang publication din. Ang sabi ni Jimmy Bundok, ayon sa sources niya, ngayong week na ito magkakaroon ng pagbabago sa Senado, Rigodon. Yon. So sila yung nagkakalat. Itong One TV, saka si Jimmy Bundok. Tapos yung mga DDS, nagkakalat na rin sila. Kinakalat na rin nila yan. Kinakalat nila yan. So, hanggang sa naging usap-usapan na. Pati yung sinusubaybayan ko, itong Morning Coffee Thoughts, magaling itong Morning Coffee Thoughts, nag-post na rin. Pero question mark. Another Senate ko on Monday, September 15, yun, kumakalat na. Kumakalat na yung balita na yan. So, sabi ko, gagawin ko tong topic ngayon nga. Salamat naman at may nilabas na statements si Senator Ping Lacson sa kanyang X, yung X, Twitter yon, dating Twitter. Sa X, nag-post si Ping Lacson. Dinideny niya to, hindi totoo to. Yan, mamaya ipapaliwanag ko ano ang sinabi ni Ping Lacson. Pero, balikan ko lang yung sinasabi ko. Ako, sinasabi ko naman, medyo talaga mahirap ang sitwasyon ni Senate President Soto. Kasi, itong mga minority senators na to, hindi ito pipitsugin eh. Kaya siya nitong maniubrahin. Nitong mga minority senators na ito. Magagaling din to eh. Naghihintay lang to ng oportunidad. Naano nyo na yan, naano ko na yan sa inyo. Nasabi ko na yan na itong mga itong mga senador na ito, sabi ko, yung siyam na yan, medyo rin, ang kalibre ng mga yan. Siyempre, Cayetano, Escudero, Amy Marcos, Marcoleta, may mga to. Iba yung komposisyon na yan, hindi simple yan. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, do not underestimate the minority. Yun naman ang sabi ni Ping Lacson. Ngayon, ano ba ang sinabi ni Ping Lacson? Kasi nag-release na ng statement si Ping Lacson. Ito po ang pagkakasabi ni Ping Lacson. Yan. Nabalita na ngayon sa News 5. Ito, News 5 po ito. News 5, ngayon lang. Fakey breaky news. Yun. Kinundina ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang ulat ng isang news outlet na nagsasabing nakakuha na ng sapat na boto si Senator Alan Peter Cayetano para palitan si Senate President Tito Soto III. Ang tinutukoy dyan na news outlet na nagkalat nun, ayun nga yung pinakita ko kanina, mga kabunyog, yung ayan, ito yon. Ito yon, yung One TV Philippines. Iyan yon. Anyway, patuloy tayo dun sa dinidiscuss ko. So naglabas ng statement si Ping Lacson ay nabalit sa News 5, ngayon lang yan, na kinundina ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sabi niya, hindi totoo yan. Fakey breaking news. Yan. Sa X, iginiit niya na layon lamang ng naturang post sa Facebook na linlangin at lituhin ang publiko. Minamaliit din umano nito ang intelligence ng bagong majority bloc sa Senado. Yan. Yan yung balita ng News 5. So, ano ba talaga ang katotohanan diyan pala sa balita na yan? Sabi ni Ping Lacson, hindi totoo yan. Fake news yan. Bunyog, bunyog, halikan
kinakasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.